Hi everyone! Share ko lang yung idea ko tungkol sa mga body count issues. Sa spiritual realm guys, kapag meron tayong iba't ibang partner, parang premarital sex, kahit hindi pa kasal ay go ka na ng go, parang ganyan. Palipat-lipat yung partner mo, iba-iba. Yung iba proud kasi sa ganito, pero sa word talaga ni God, it is not advisable, it's not beneficial, and hindi siya nakakatulong sa atin spiritually. Magkakaroon tayo ng demonic soul ties, no? And later on, magkakaproblema tayo sa marriage natin and sa relationship natin, kung sino yung pakakasalan natin. Kaya mas mahalaga na meron tayong knowledge sa ngayon, meron tayong ideas, because knowledge is power, no? Ang truth, no, ng salita ng Panginoon, na mas maganda talaga yung naghihintay ka, hindi mo basta-basta binibigay yung sarili mo sa kahit na sino. Hindi naman talaga yun yung purpose kung bakit tayo dapat makikipagrelasyon or relationship. Makikipag-relationship lang sana tayo, dapat, supposedly, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon, kung ready na tayo magpapakasal. Yun po yun dapat. I'm not perfect also regarding sa relationship ko, sa ganito, pero I am proud na hindi ko binibigay yung sarili ko ng kahit na sino-sino lang, no? Yung husband ko lang talaga yung binigyan ko sarili ko. And hindi ako makaka-relate sa yung pagiging proud ng iba, dahil very thankful ako sa mama ko na lagi niyang sinasabi sa akin dati na kung sino daw yung mapapangasawa ko, sa kanya ko lang daw ibibigay yung pagkatao ko. Mas maganda daw yun na parang regalo mo sa kanya. Yan din yung sinishare ko sa mga students ko ngayon. Yung iba, lagi nilang sinasabi na okay lang daw, basta may baon daw na mga contraceptive or something like condom. Pero kung meron tayong paniniwala kay Lord at meron tayong takot sa Diyos, our body is a temple of the Holy Spirit. So hindi tayo pwede basta-basta yung parang ipamigay mo ba yung sarili mo, because you are valuable, you are very precious, no, in the sight of God, including our bodies. Kaya totoo yun na we are the temple of the Holy Spirit. Hindi na tayo yung dapat na, kasi yung iba parang okay, for pleasure, do it habang buhay, we only live once. Kung ano yung makapagpapasaya sa'yo, go. Pero hindi tayo ang nangmamay-ari ng ating mga sarili. So si God. Pero of course, hindi naman si Lord nag na yung parang kinokondem tayo if ever nangyari yan, or if nasa state ka ngayon na parang hindi mo kasi alam. Pero if you will learn, no, kung malaman mo, so sana magkaroon tayo ng parang fear of God na ganun pala yon, si God pala ang may-ari ng buhay ko, ng katawan ko, my body is holy pala. Tahanan pala siya ng Holy Spirit, so I should keep holy pala dapat. If we're going to read our map, which is the Bible, we will understand and we will learn na yun ang dapat natin gawin, and magiging responsible citizens tayo. We should not go kung ano yung trend ng world, because in the first place, God separates us, no, for a purpose, for His glory, for His name's sake. Parang tinatawag tayo ng Lord para ma-magnify yung kanyang pangalan. So if we're claiming to be a Christian, we should know na hindi okay yung mga padamihan ng hindi yan siya ikaka-proud, lalong-lalo na sa mga boys, na parang feeling nila kapag marami silang naikama na mga babae is gwapo sila kaayo. Gwapo sila, gwapong-gwapo sila sa sarili nila.
Ah, hindi po. So, the same din sa mga babae. Maliban sa sakit, yun yung explanation, merong demonic soul ties and we have to renounce it. Kasi, hindi tayo aware minsan, pero merong naidudulot yan na hindi maganda kapag iba-iba yung partner natin. May nakukuha tayo sa kanila, may para bang you are opening doors for the demons to have control in your life. Something na nandun sa partner mo na pwede niyang maipasa sa'yo, not just, hindi lang siya about sa sakit, but sa character, sa mga trauma niya, sa buhay, or kahit na ano, curses. So I don't know how to explain it really ng deeper, kasi parang malawak yun na topic, and parang ano siya, conservative, parang hindi siya basta-basta dapat sinishare. Hindi lahat nakakaintindi, yung iba mangbabash. Pero I have to share the truth and I have to share whatever I learn. So, hindi ko pa bahabain. Yun lang naman sana yung sasabihin ko. Pero maybe, I can make another video if ever, ano pa talaga. Pero yun yung idea ko, opinion ko, and iba-iba tayo ng pananaw. So, yun lang. Bye.